Sabi nga nila, ang pinakamapanganib na nilalang ay hindi laging may pangil o pulang mata. Minsan, tao rin ang gumagawa ng sarili niyang halimaw. Magandang araw at maligayang pagdating sa Ink and Secrets. Ako po si Miss Regine at ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking nagbakasyon lamang sana sa probinsya. Ngunit natuklasan ang kinatatakutan ng buong baryo ay maaaring ang pinaka-inosenteng tao sa lugar. Simulan na po natin. Hi Miss Regine. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ethan. 29 na taong gulang at isa akong architect dito sa Manila. 5 taon na akong halos walang pahinga. Trabaho sa umaga, overtime sa gabi. Hanggang sa dumating sa puntong kahit weekend, laptop pa rin ang kaharap ko. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong nauubos. Kaya isang araw, nagdesisyon akong mag-leave ng 2 linggo. Hindi sa beach, hindi rin sa resort, kundi sa probinsyang kinalakhan ng lola ko. Tahimik ang lugar, walang traffic, mahina ang signal, at puro bundok at palayan ng tanawin. Eksakto para makapagpahinga ako. Pagdating ko, ang unang sumalubong sa akin ay ang dati naming kasambahay, si Aling Nana. Pero para ko na rin siyang pangalawang nanay. Siyang nag-alaga sa akin ng bata pa ako tuwing umuuwi kami ng probinsya. Aba, ang pogi na ng alaga ko Natatawa ning sabi habang mahigpit akong niyakap. Ako pa rin po tunay. Ikaw naman po hindi tumatanda. Ay, sinungaling. Tumawa kaming dalawa. Habang nagkakape kami sa balkonahe, napansin kong may isang dalagang naglalakad sa kabilang kalsada. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting damit. Mahaba ang buhok, walang kolorete. Pero kahit ganon, hindi ko maalis ang tingin ko. Hindi dahil sobrang sexy niya, kundi dahil may kakaiba sa ganda niya. Simple, tahimik, pero napakagaan niyang tingnan. Napansin ni Aling Nanang nakatingin ako. Agad siyang napasulyap sa direksyon ng babae at biglang nawala ang kanyang ngiti. Yung Ethan, huwag kang nalapit dyan. Napakunot noo ako. Bakit naman po? Ay, may lahi raw na asong ang pamilya nila. Nay, 2026 na, naniniwala ka pa rin po dyan? Hindi siya natawa. Sa halip, mas lalo siyang naging seryoso. Hindi ako nagbibiro. Marami nang nagsasabi na kapag sumasapit ang gabi, lumalabas daw ng lahi nila at may mga alagang hindi tao. Napailing lang ako. Sa isip-isip ko, isa lamang tong lumang kwento sa baryo. Chismis kumbaga, pamahiin at marahil isa na namang inosenteng taong ginawang katatukatan ng iba. Lumipas ang 1 linggo. Sa totoo lang, hindi ko inaasahang ganun kasarap ang buhay sa probinsya. Walang deadline, walang email na kailangang sagutin kahit madaling araw. Nagigising ako sa tilaok ng manok at amoy ng bagong saing na kanin. Sa umaga, nagkakape ako sa balkonahe habang pinapanood ang hamog na dahan-dahang nawawala sa palayan. Sa hapon, naglalakad ako sa pilapil at sa gabi, ang tanging ingay lamang ay kuliglig at hangin. Parang unti-unting bumabalik ang paghinga ko. Minsan nga naiisip ko, bakit ba ako nagpakalunod sa trabaho? Mas lalo akong napalapit sa mga tao sa baryo. Mababait sila at medyo mailab kapag napag-uusapan si Cheska. Opo, Cheska ang pangalan ng babaeng sinasabi nilang may lahing aswang sa baryo. Kapag nababanggit ang pangalan niya, bumababa ang boses ng mga tao. Maganda nga, pero iwasan mo. May kakaiba rin sa pamilya nila. Hindi normal ang mga mata niyan kapag gabi. Napapailing na lamang ako. Wala pa akong nakikitang kahit anong kakaiba sa dalaga maliban sa sobrang pagkamahiyain nito at mas lalo akong naniwalang biktima lamang siya ng chismis. Isang mainit na hapon, nagpa siya akong maligo sa sapa.
Dong Ethan, sa likod ka na lamang maligo. Wika pa ni Aling Nana habang naghihiwa ng gulay. Bakit naman po? Basta, huwag ka na roon sa malaking sapa. Nay, maliligo lang po ako. Hindi po ako makikipag-away sa aswang. Hindi siya natawa. Ako naman ang tumawa at naglakad pababa ng burol, dalang tuwalya at sabon. Pagdating ko sa sapa, agad akong napahinto. May babae roon. Lumuluhod siya sa may batuhan habang naglalaba. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at kahit nakatalikod siya, nakilala ko agad. Walang iba kundi si Chaska. Sa sandaling narinig niya ang yabag ko, mabilis siyang napalingon. Nanlaki ang mga mata niya. Parang nakakita ng multo. Agad niyang bininlawan ang hawak na damit at dali-daling tumayo. Pasensya na po. Nauutal niyang sabi habang nakayuko. Aalis na lang po ako agad. Mabilis niyang pinulot ang mga damit na nakababad sa tubig. Napangiti naman ako. Teka lang. Lalo siyang yumuko. Pasensya na po talaga. Lumapit ako ng dahan-dahan at iniabot ang kamay ko. Ako nga pala si Ethan. Taga Manila ako. Hindi niya agad tinanggap ang kamay ko. Tumingin muna siya sa paligid na para bang may makakakita sa amin. Pagkatapos ay marahan niya akong hinawakan. Malamig ang kamay niya. Marahil dahil sa tubig ng sapa. Cheska po. Alam ko. Ikaw yung sikat sa baryo, di ba? Hindi po ako sikat. Talaga? Halos lahat ng tao rito kilala ka na. Napayuko siya lalo. Hindi ko napigilang mapangiti. Ang layo niya sa imaheng kinatatakutan ng baryo. Mas mukha pa nga siyang mahihain kaysa nakakatakot. Okay lang naman na maglaba ka rito. Maliligo lang naman ako eh. Malaki naman ang sapa. Hindi po. Baka po kasi magalit sila. Sinong sila? Mga tao po. Doon ko napansin ang lungkot sa boses niya. Parang sanay na sanay siyang umiwas para walang masabi ang iba. Naupo ko sa isang malaking bato sa gilid ng sapa. Alam mo, sa Manila, kapag may magandang babae sa sapa, hindi siya pinapaalis. Napatingin siya sa akin at halatang nagulat. Natawa ako. Joke lang. Hindi ko inaasahang mapapangiti siya. Mahina lang naman yun, pero sapat para luminaw ang buong paligid. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa baryong yun, naramdaman kong hindi lang pahinga ang natagpuan ko sa probinsya. May isang taong gusto kong makilala ng mas malalim. Mula nung araw na nagkita kami sa Sapa, parang may kung anong nagbago sa akin. Hindi ko nilang inaabangan ang pagsikat ng araw nasa sariwang hangin o sa tahimik na paligid. Inaabangan ko na rin kung makikita ko nga ba si Chaska. Halos araw-araw ko siyang nakikita. Minsan sa palengke, minsan may bitbit na bayong habang pauwi. Minsan naman, nagdidilig ng mga halaman sa maliit nilang bakuran. At sa bawat pagkakataong magkikita kami, parehong nangyayari. Ako ang nilapit, siyang iiwas. Dong Ethan! Minsang sigaw pa ni Aling Nana habang nagkakape kami. Huwag kang ang sunod ng sunod dyan. Nakikipagkaibigan lang naman po ako. Hindi ka nakikipagkaibigan. Parang nililigawan mo na eh. Grabe ka naman, Nay. Huwag mong sabihin hindi mo napapansin. Hindi na ako sumagot. Dahil sa totoo lang, oo, napapansin ko. At habang tumatagal, mas lalo kong naaakit kay Chaska. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil sa kabila ng masasakit na tingin ng mga tao, hindi ko siya nakitang naggalit kahit minsan. Tahimik lang siya, laging magalang, laging nakayuko. Parang tanggap niya lang siyang kontrabida sa sariling baryo. Isang hapon, naabutan ko siyang namimili ng gulay sa palengke. Pagkakita niya sa akin, napabuntong hininga siya pagkatapos ay tumalikod. Napangiti ako. Chaska! Hindi siya huminto. Mas lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. Sandali lang! Hanggang sa naabutan ko rin siya. Huminto siya pero hindi siya tumingin sa akin.
Bakit ba lagi mo akong iniiwasan? Dahil dapat lang. Bakit naman? Taga Manila ka. Mabuting tao ka. At ako, hindi ako ang dapat mong kausapin. Sino bang nagsabi niyan? Hindi na kailangang sabihin. Alam ko. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon. May lungkot sa kaning mga mata. Hindi mo pa kasi alam ang lahat. Di sabihin mo para malaman ko. Hindi pwede. Kung hindi mo sasabihin, manghuhula na lang ako. Ethan, please, lumayo ka na lang sa akin. Hindi kita gustong mapahamak. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Kaya nga gusto kitang lumayo, di ba? Para hindi ka na madahamay. Alam mo, mas lalo lamang tuloy akong nagiging curious sa'yo. Napahawak siya sa noo. Parang gusto niya nang sumuko. Ethan, talagang makulit ka, no? At proud ako dun. Hindi niya napigilang mapangiti. Pero mabilis ding nawala iyon. Bigla niyang itinulak ng marahan ng dibdib ko. Huwag mo na akong lapitan. Please. Pagkasabi nun, mabilis siyang naglakad palayo. Hindi na lumingon. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, may napansin akong 3 babae sa kabilang tindahan. Nakatingin sila kay Cheska. Narinig ko pang isa sa kanila. Tingnan mo, may bago na namang mabibiktima. Sabi ko na nga ba, kahit taga Manila mapapaniwala rin. Napakunot noo ako. Hindi ko maintindihan. Bakit gano'n na lamang ang galit ang buong baryo sa isang babaeng wala naman akong nakikitang ginagawang masama. At sa halip na matakot, mas lalo akong naging determinado na makilala ang totoong si Cheska. Dahil pakiramdam ko, may katotohanang matagal ang ibinaon ng baryong yun. At si Cheska ang siyang napilitang magdala ng kasalanang hindi naman niya ginawa. 2 araw na lang. 2 araw na lang at kailangan ko nang bumalik ng Manila. Nandun na naman ang trabaho, mga meetings, blueprint, mga deadline. Pero sa halip na isipin ang pagbabalik ko, iisa lang ang laman ng isip ko. Si Cheska. Hindi ko kayang umalis ng hindi man lamang nasisabi ang totoong nararamdaman ko. Kaya isang hapon, naglakas loob akong pumunta sa bahay nila. Hindi naman yun mahirap hanapin. Nasa dulo yun ng baryo. Maliit lamang ang bahay, yero ang bubong, kawayan ng dingding. May ilang paso ng mabulaklak sa harapan. Simple pero napakalinis. Huminga ako ng malalim, sabay kumatok. Tao po. Makalipas ang ilang segundo, may isang babaeng nasa 50 taong gulang ang nagbukas ng pinto. Oh, ikaw siguro si Ethan. Kilala niyo po ako? Sino ba namang hindi makakakilala sa binatang araw-araw sinusundan ng anak ko? Napakamot ako sa batok. Naku, nahuli po pala ako. Oh, halika, pasok ka. Pagpasok ko, napansin kong napakasimple ng bahay nila. May lumang mesa, 2 upuang kahoy, at isang altar sa sulok. Walang anumang mamahaling gamit, pero ramdam mo ang init ng tahanan. Maya-maya, lumabas si Cheska mula sa kusina. Pagkakita sa akin, halos malaglag ang hawak niyang baso. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? May sadya sana ako eh. Napatingin siya sa nanay niya. Parang kinakabahan. Huminga ako ng malalim. Tita, 2 araw na lang po kasi at babalik na po ako ng Manila. Kaya bago po ako umalis, gusto ko sanang humingi po sana ng permiso. Tumingin ako kay Cheska. Pagkatapos ay bumaling ulit sa nanay niya. Gusto ko sanang ligawan ng anak ninyo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Cheska. Ano? Samantalang ang nanay niya biglang napaupo at unti-unti nakita kong namuong luha sa mga mata nito. Tita, may mali po ba ako nasabi? Umiling siya at pinunasan ng luha niya. Hindi iho. Kabaliktaran. Ikaw lang kasi ang taong naglakas loob na pumunta sa bahay namin. Alam mo bang, 3 bahay na namin ito? Bakit po? Hindi kami taga rito.
Dayo lamang kami. 12 taon lang nakalipas, lumipat kami rito para magsimula ulit. Nung una, mababait naman ang mga tao. Tinulungan pa nila kami. Pero ilang buwan lamang lumipas, biglang tinamaan ng peste ang mga pananim. Namatay ang maraming unok. May mga alagang baboy na nagkasakit. Tapos may isang matandang nagsabi na, simula daw nang dumating kami, puro kamalasan ang nangyayari. Noong nagsimula, sabi nila may lahi raw kaming aswang. Dahil lang po doon? Oo, kapag may gustong paniwalaan ng tao, kahit walang ebidensya, paniniwalaan nila. Unti-unti, wala nang bumibili sa malit naming tindahan. Iniiwasan kami. Kapag dumaraan si Cheska, pinapapasok ng mga magulang ang mga anak nila sa bahay. Napalunok ako. Doon ko napagtanto, Miss Regine, na hindi na yung chismis. Panghuhusga na. Hanggang isang gabi, may mga taong nagpunta. May mga dala silang sulo. Sabi pa nila, huwag daw naming dali ng sumpa sa baryong ito. Pagkatapos sinunog nila ang bahay namin. Pero wala silang napatunayan. Wala silang nakitang kahit anong ebidensya dahil wala naman talaga. Tao lang kami. Pero hindi kami nagdemanda. Hindi rin kami nagtanim ng galit. Lumipat na lang kami at nagsimula muli. Tapos, pagkaraan ng ilang taon, may nagsimula na namang magkalat ng parehong kwento. Kaya heto na naman kami. Napatingin ako kay Cheska. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit lagi siyang umiiwas. Kung bakit ayaw niya nga mapalapit sa akin. Hindi dahil may tinatago siyang pagiging aswang, kundi dahil ayaw niyang madamay ako sa puot at bulag na paniniwala ng mga tao. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit kay Cheska. Nakita mo na. Pwede ka nang umalis. Hindi pa huli ang lahat. Ngumiti lang ako. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa mga kwento ng baryo. Mas natakot ako sa katotohanan kayang sirain ng isang kasinungalingan ang buong buhay ng isang inosenteng pamilya. Hindi naging madali ang lahat. Kinabukasan pa lang, kumalat na sa buong baryong nakita akong lumabas sa bahay ni Cheska. May mga tumitingin sa akin na parang nababaliw na ako. May ilan pang palim na nagsasabi na sayang ako, nabihag na raw ako. Pero wala akong pinansin. Bumalik ako ng Manila makalipas ang 2 araw. Akala ng lahat hanggang doon na lang yun. Nabakasyon lamang ang lahat. Nalilipas din ang nararamdaman ko. Pero mali sila. Halos gabi-gabi akong tumatawag kay Cheska. Nung una, hindi niya sinasagot. Kapag sinasagot naman niya, 5 minuto lang. Ethan, huwag ka nang mag-aksay ng oras sa akin. Marami pang mas magandang babae sa Manila. Meron nga. Pero hindi naman sila ikaw eh. Tahimik lang siya. Minsan naririnig ko pa siyang napapabuntong hininga. Unti-unti, nasanay na rin siyang kausapin ako. Tuwing weekend, bumabalik ako ng probinsya. Hindi para mamasyal, kundi para makita siya. Minsan dinadalan ko siya ng mga libro. Minsan ang paborito niyang hopya. Minsan bulaklak lang na napitas ko sa daan. Simple, pero bawat maliit na bagay, pinahahalagahan niya. Lumipas ang ilang buwan, hanggang sa isang araw, habang magkasama kaming naglalakad sa Pilapil, bigla siyang huminto. Ethan, natatakot ako. Bakit naman? Tingin ko, hindi matatapos ang panghusga sa amin. Sino bang nagsabing kailangan nating kumbinsihin ng lahat? Sapat na sa akin na alam kong mabuti kang tao. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. At sa araw na yun, Miss Regine, tinanggap niya ang panliligaw ko. Hindi man agad, pero dahan-dahang nagbago ang tingin ng mga tao. Nagsimula yun ang magkaroon ng matinding bagyo. Maraming bahay ang nasira. Nawalan ng pagkain ng ilang pamilya. Habang ang iba'y nagsasara ng pinto, si Cheska at ang nanay niya, sila pang unang nagluto ng lugaw para sa buong barangay. Wala silang pinili. Kahit ang mga taong nang insulto sa kanila, binigyan nila ng pagkain. Makalipas ang ilang buwan, may batang nalunod sa sapa. Si Cheska ang unang tumalon para iligtas to. At ang ama nitong dating isa sa mga naniniwalang aswang sila
lumuhod sa kanilang harapan, humingi ng tawad. Isa-isa, unti-unting lumabas ang katotohanan. Napagtanto ng mga tao na ang pagkamatay ng mga pananim noon ay dahil lamang pala sa peste. Ang mga manok naman, tinamaan ng sakit na kumalat maging sa kalapit na barangay. Lahat ng ibinintang sa pamilya ni Cheska, puro haka-hakaling pala. Walang ebidensya, walang katotohanan. Pero hindi sila nagtanim ng galit. Hindi rin sila nanumbat. At marahil, iyon ang lalong nagpabago sa puso ng mga tao. Makalipas ang 2 taon, nag-propose ako kay Cheska sa mismong sapa kung saan kami unang nagkakilala. At ngayon, 6 na taon na kaming kasal. May 2 na rin kaming anak. Isang babae at isang lalaki. Pareho nilang naman ang magandang ngiti ng nanay nila. At tuwing umuwi kami sa baryo, hindi natakot ang sumasalubong sa amin, kundi mga ngiti, mga pagbati, at mga batang masayang nakikipaglaro sa mga anak namin. Ang bahay na minsang iniiwasan ng lahat, ngayon ay isa sa mga pinakabinibisitang bahay sa barangay. Doon madalas nagkakape ang mga kapitbahay. Doon nagkukwentuhan ng mga matatanda. At habang pinagmamasdan ko si Cheska na hinahabol ang 2 naming anak sa bakuran, napapangiti ako. Who would have thought na ang babaeng itinuring na aswang ng buong baryo, siya pala ang magiging pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Minsan ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay hindi naman talaga halimaw, kundi ang mga kwentong paulit-ulit nilang pinaniniwalaan kahit walang katibayan. Ang chismis ay kayang sirain ang pangalan, pangarap at buhay ng isang inosenteng tao. Kaya bago tayo humusga, mas mabuting alamin muna natin ang buong katotohanan. Dahil kung minsan, ang taong iniiwasan ng lahat, siya pa ang may pinakamabuting puso. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment at mag-subscribe sa Ink and Secrets. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo mamiss ang ating mga susunod na kwento ng misteryo, thriller at mga kwentong magpapaalala na hindi lahat ng nakakatakot ay totoo at hindi lahat ng pinaniniwalaan ng nakakarami ay tama. Muli, ako po si Miss Regine. Hanggang sa susunod na lihim, dito lamang sa Ink and Secrets.